Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, suminay na. Sinaw na mong hangarin ang taong bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, suminay na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo San Ignacio ng de Loyola para ilaganap sa tanan ang lalong ikadarakila ng iyong ngalan. Sa tulong niya at sa pagtulad sa kanya, sa pakikihimok dito sa lupang ibabaw, kami naway pagintapating maputungan kasama niya sa kalangitan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, ginawa ni Moises ang lahat ayon sa utos ng Panginoon. Kaya ang tabernakulo'y itinayo nila noong unang araw ng unang buwan ng ikalawang taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Si Moises ang nagtayo ng tabernakulo. Inilagay niya ang mga tuntungan nito, itinayo ang mga bastidor, isinuot sa mga argolya ang mga trabesanyo at itinayo ang mga poste. Nilatagan niya ng lona
ang ibabaw nito at inatipan tulad ng utos ng Panginoon. Isinilid niya sa kaban ang mga tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Isinuot sa mga argolya ng kaban ang mga pasanan at ipinatong ang luklukan ng awa. Ipinasok niya sa tolda ng kaban ng tipan at tinabingan ayon sa utos ng Panginoon. Nang mayari ang tabernakulo, nabalot ito ng ulap at napuspos ng kaningningan ng Panginoon. Hindi makapasok si Moises pagkat nananatili sa loob ang ulap at napuspos nga ito ng kaluwalhatian ng Panginoon. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy. Hanggang hindi tumataas ang ulap, hindi sila lumalakad. Kung araw, ang ulap ng kapangyarihan ng Panginoon ay nasa tapat ng tabernakulo. Kung gabi namay, ang haliging apoy. Ito'y nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita at siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugad. Maging ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O puon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo umaasay, masasabing mapalad din. Habang lumalakad, lalo mo nga silang palakasin. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. 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 Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbubukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at iihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Do'y mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. Nauunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinghagang ito, siya'y umalis doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid sa Panginoon, ipinagdiriwang natin ngayon ang alaala ni San Ignacio ng Loyola, isang pari at huwaran ng kabanalan at ng pagsunod sa Panginoon. Ang kanyang buhay ay isang larawan ng kabanalan. Nabuhay siya upang ang kanyang buhay ay kanyang nilaan para sa ikararangal, ikaluluwalhati ng pangalan ng Panginoon, at gayon din ang kanyang kabanalan at pagpapakumbaba ay naging huwaran para sa atin upang ating sundan ng may mababang kalooban din ang ating Panginoon. Kahalintulad sa ating mga pagbasa ngayon, ipinakita ang isang malalim na pakikipag-ugnayan ng Diyos sa kanyang bayan. Sa unang pagbasa, mula sa aklat ng Exodo, ipinakita dito na kung papaano ang Diyos ay nag-utos sa kanyang bayan na itayo ang tabernakulo. Bakit? Upang ipaalaala sa kanila na ang Diyos ay malapit sa kanilang puso. Ang Diyos ay kasama nila. Kaya nga ating makikita sa unang pagbasa, sa kanilang pag-alakbay, kanilang daladalang tabernakulo, upang sila'y paalalahanan na ang Diyos ay nakikilakbay, nakikipamuhay, at kasakasama nila. At upang maunawaan natin ang kalooban ng Diyos, ang kanyang nalalapit na paghahari, ang Panginoong Kristo ay nagpaliwanag sa pamagitan ng isang halimbawa mula sa Ebanghelyo. Ibigay ng Panginoon ang isang talinghaga na katulad ng paghahari ng Diyos, ang isang mangingisdang nagtabo o nagsaboy ng kanyang lambat sa dagat upang mangisda. At doon, iba't ibang uri ng isda ang nahuli. At sa bandang huli, ang mga tayo pinili, ang mabubuti, magaganda, mula sa mga hindi kapaki-pakinabang na huli. Sa pamagitan ng larawang ito, ay pinapakita ng Panginoon na ang paghahari ng Diyos ay malapit sa ating puso at nalalapit na. Bakit? Sapagkat karamihan sa mga tagapakinig ng Panginoon, maging ang kanyang mga alagad, ay mga mangingisda. Sa ganoong pagkasalarawan, mas mauunawaan nila kung anong kahulugan ng paghahari ng Diyos. Mas higit nilang mapapalalim sa kanilang puso na ang paghahari ng Diyos ay kahulugan ng pagsasaboy ng lambat. Nangangahulugan na ang paghahari ng Diyos ay inilalapit tayo sa Kanya. Kaya mga minamahal na kapatid, ang mga pagbasa ngayon, ang ating pag-alaala kay San Ignacio ay nagpapaalala rin sa atin na una't higit sa lahat, ang Diyos ay nananahan sa atin. Nananahan sapagkat nakita natin mula sa unang pagbasa na ang tabernakulo ay nandoon ang presensya ng Diyos. Nandoon ang kanyang pagmamahal at ang mga tao'y kasakasama nila ang Diyos.
Alumbagay sinasabi sa atin na sa ating paglalakbay bilang mga Kristiyano, bilang mga binyagan, ang Diyos din ay kasama natin. Ang Diyos ay nakikilakbay sa atin. Ang Diyos ay nakikipamuhay sa atin. Ang Diyos ay malapit sa atin. At sa bandang huli, ang Diyos ay kasama natin. Ito ang sinasabi na unang pagbasa, na simula't simula pa, niloob na ng Diyos na siya maging malapit sa atin. Sa paano pamamaraan? Sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia, sa pagpapaliwanag, pagninilay, pakikinig ng salita ng Diyos. Nandoon siya. Sa ating mga puso, sa mga sakramento, sa ating pakikipamuhay sa bawat isa, nandoon ang Diyos. Ang kailangan lamang natin ay buksan na ating mga mata, buksan na ating mga puso, at gayon din na ating mga palad upang dumamay sa mga nangangailangan. Alumbagay sinasabi sa atin na ang pananahan ng Diyos ay nasa sa ating mga puso na. Na ang kanyang pakikipamuhay sa atin ay lagi-lagi natin siyang kasama, maging sa mga sandali ng pagsubok, maging sa mga sandali ng pagdaluyong ng ating mga problema, maging sa mga pagkakataon na tayo sinusubok, kasama natin siya. At gayon din sa mga panahon ng kaligayahan, ng tagumpay, nandoon din ang Diyos sapagkat siya'y nananahan sa atin. At gayon din upang maging malalim sa atin ang kanyang pananahan, tinuro ng Panginoong Kristo mula sa Ebanghelyo ng paghahalin tulad ng paghahari ng Diyos sa isang mangisa naghagis ang lambat. Ibinigay ito ng Panginoon upang maunawa ang maigi ng mga alagad. Ano bang ibig sabihin ng paghaharing ito? At ito rin ay may mensahe para sa atin na ang paghahari ng Diyos ay hindi malayo sa atin. Ang paghahari ng Diyos ay nagsisimula na sa ating mga puso. At ating nalalasahan ang kanyang paghahari kapag mayroong pag-ibig. Kapag may pagpapatawad, may pag-asa, kapag mayroong pagbibigayan, nandoon na ang paghahari ng Diyos. Bagamat wala pa sa aganapan, ngunit yun ang mga elemento ng paghahari ng Diyos. Sa madaling salita, ang paghahari ng Diyos ay nandoon sa ating pagmamahal, sa ating sarili, sa ating kapwa, sa ating Diyos. Yun ang kanyang paghahari. Kaya mga minamahal na kapatid, itong dalawang punto na nais ating palalimin at bigyang kahulugan sa ating pang-araw-araw na buhay at naway maisakatuparan natin ng pananahan ng Diyos ay humahamon din sa atin upang ating ipalaganap ang kanyang salita sa pamagitan ng ating pakikipagkapwa, paggawa ng mabuti. Yun ang pananahan ng Diyos. At ang ikalawa, ng kanyang paghahari ay ating nakikita, nalalasahan, nadarama at naway maisabuhay sa pamagitan ng ating pagdamay sa lalo't higit sa mga kapatid nating nangangailangan. At nawa, pagharian tayo ng biyaya ng Diyos nang sa gayon, ang kanyang pananahan ay manatili sa ating mga puso. Tumugon tayo ng may pananalig sa paanyaya ng Diyos na pumasok sa kanyang kaharian. Buong kababaang loob tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway huwag tumigil sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa lahat ng tao, dako, wika at kultura. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tao naway huwag manatiling sarado at nakaugali ang kultura. Bagkos, mapayaman nila ang isa't isa sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
ang mga walang sala sa mundong ito, naway maging mga tagapagmana ng kayamanan ng kaharian ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinanghihinaan na ng loob dahil sa bigat ng kanilang mga pagsubok at karamdaman, naway huwag ipinid ang kanilang puso at bagkus palalimin pa ang kanilang pananampalataya kay Kristo sa dinaranas nilang mga pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay, naway tanggapin sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, makibahagi nawa kami sa iyong pag-ibig na bukas sa lahat ng tao. Tanggapin mo kaming lahat kasama ng aming kapatid na si Heso Kristo, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo. Kamay, palay namin, aming sukay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay, palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapiupa ating paghahain ay kalda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang mga alay na aming inihahain ngayong si San Ignacio de Loyola ay ginugunita namin. Sa itinatag mong pagdiriwang na siyang batis ng tanang kabanalan, mangyari nawang kami maging banal sa katotohanan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Ignacio ay ipinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpasa hanggang ngayon. Sa mga panalangin kailang inuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y natitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosana kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain. Ama, ginagawa namin yan pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa na mahal na Birheng Maria, Nena ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang kabiyak ng puso. Kay isa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman nakagagal na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob
mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Medya sa lahat ng masama, pagkalaban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliw sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pananabikan ang dakilang araw pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Cordero ng ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang may nanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalan ng wako ng katawan ni Kristo para sa buhay. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay San Ignacio. Panalangin sa Pumalawan karangalan nating San Ignacio. ni Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos,
Sa harap mo ngayon, naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, ang paghahain namin ng pagpupuri at pagpapasalamat ngayong ginugunita si San Ignacio de Loyola ay humantong nawa sa ikadarakila kailan pa man ng iyong kamahalan. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinadala mo ang aming mga dalamhati upang iyong pakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magili mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal namin at para sa ibang mga may karamdaman. Loobin mo nawang maunawaan ng mga taong labis na nahihirapan dahil sa dinadana silang mga sakit at karamdaman na sila'y kabilang sa iyong mga hinirang. Tulungan mong maunawaan nila na sila'y kaisa mo sa iyong mga pagtitiis para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Purihin ang kanyang pangalan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamay
Diyos mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.